Inyo pong subaybayan ang lakad sa liwanag. Liwanag mo ang aking tanglaw sa aking paglalakbay. Kamay mo'y laging nag-aalalay sa araw-araw ng aking buhay. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo upang sa langit magtungo. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo ako. Isa pong mapagpalang araw sa bawat isa, mga kapatid at mga kaibigan. Narito na naman po tayo sa ating pong programa, Ang Lakad sa Liwanag. At ang mga katotohanan na inyo pong mapapakinggan at ang mga salita po ng ating Panginoon na dito ay inyo pong mapapakinggan at mapapanood ay magbibigay po sa atin ng mensahe ng babala at ang mensahe po ng awa. A message of warning is a message of mercy. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Dakila naming Ama na nasa langit, sa pagkakataong ito, kami po'y muling mag-aaral ng iyong pong salita. Ang iyong dalangin ng inyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na tumilos sa puso't isipan ng bawat isa na makakapakinig at makakapanood. At ganoon din naman sa mga sa inyo pong lingkod, lalo tigit na magbabahagi po ng salita. To the glory of your name, O Father, ang lahat na ito po ay aming dinadalangin at inihiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa pagkakataon at oras na ito ay ating pong alamin, ano ba o ano-ano ba yung mga katungkulan ng bayan ng Diyos o ng tao ng Diyos sa panahong ito, na tayo po ay nasa panahon ng antithetical Day of Atonement. Ano-ano ba yung mga bagay na dapat na gawin, na ipinapagawa po sa atin ng ating Panginoong Diyos? Sa panahon po noon ng ancient people of God, ng Israel, ay may tinatawag na Day of Atonement. As a Day of Atonement, sa loob po ng isang taon, ay meron pong isang beses na tinatawag na Day of Atonement. At sa panahong iyon ay may mga bagay at katungkulan na sila po ay ginagawa, na ipinapagawa po ng Panginoon. At yun po ang ating alamin ngayon. Dahil itong katuparan, ang katuparan po ng Daniel 8:14, saklat po ni Daniel, yung 2,300 days prophecy, yung pong 2,300 days prophecy, saklat po ng Daniel ay nagkaroon po ng katuparan noong pong 1844, noong October 22. Nagkaroon po ito ng katuparan na ang ating Panginoong Hesukristo ay pumunta po doon sa most holy place. At mula po noong 1844 hanggang sa ngayon ay meron pong tinatawag na investigative judgment. At kaya sa katunayan na tayo po ngayon ay nasa antithetical Day of Atonement. Tayo po dito, 4 things were required of each individual member of ancient Israel on the Day of Atonement, the 24-hour period in which the typical work of atonement was performed and which was an example and shadow of the real work. Lahat po ng mga pangyayari doon po sa Day of Atonement, doon po sa sanctuaryo dito sa lupa, yun po ay shadow na doon po sa langit at yun po ay halimbawa din o anino ng totoong mga gawain. Meron pong 4, sabi po dito, yung duties of the congregation, duties of the people of God sa araw po, sa kapanahunan po natin ito, in this antithetical Day of Atonement. Sabi po dito, una, shall be a holy convocation. Pangalawa, you shall afflict your souls. Pangatlo po, offering an offer made by fire unto the Lord. Ang pang-apat po,
ye shall do no work in the same day. Doon po tayo sa una. Sabi po dyan, the day of atonement shall be a holy convocation unto you. Kaya nga, yung panahon noon ng ancient people, ng Israel, na kapag araw po ng pagtubos, the day of atonement, kapag the day of atonement na, sila po ay naggagather na, ang bayan ng Diyos ay naggagather. Ito ay gathering time. Kaya nga, tumpak naman ito doon sa prophecy ng ating mga pioneers, nila Miller, nila Josiah Litch, nila Charles Fitch, ni Elder Himes. Doon po sa, nung panahon na allow pa sa kanila yung pagko-compute po ng mga propesiya, especially in time prophecy, ng panahon nila ng 1840s hanggang 1844, na yung scattering time ng 677, yung propesiya ng 2520, ay tinutukoy nito ng 1844 ay natapos na yung scattering time of the people of God. At mula po ng 1844 hanggang sa panahon natin ngayon, supposed to be, tayo po ay nasa gathering time or harvesting time na po tayo sa panahong ito. So, tumutumpak naman siya dahil sabi dito, yung antitypical day of atonement, unang-una na katungkulan po ng tao ay gathering, a holy convocation. Kaya nga sabi po dito, not forsaking the assembling of ourselves together as a manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Na kapag nakikita natin na papalapit na po ang pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesus ay kalawa, at nandiyan po ang mga tanda, propesiya, mga palatandaan ng pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesukristo, ay hindi po dapat pababayaan yung pagtitipon na sama-sama, kakapareho sa paniniwala ng bayan ng Diyos. At sabi po dito, kundi ay nagkakaroon po ng pagkakaisa. Sana, supposed to be, gathering time in this time of antitypical day of atonement, a holy convocation sana sa bawat isa po sa atin. Na dapat nga na ito po yung ating pong gagawin. Sabi pa po dito, there is a special blessing in worshiping with others. God promises that where even 2 or 3 gathered in His name, He will meet with them. This first requirement is a spiritual thermometer by which every Christian can test his spiritual condition. If he absents himself from the worship of God because he takes no pleasure in it, his spirituality is very low. Sa pagpuri at pagsamba po sa ating Panginoon, especially in this day, in this antitypical day of atonement, sabi po dito, nangako ang Panginoon na bagaman 2 o 3 lamang na nagtitipon sa kanyang pangalan, siya ay nandirito. Pumapagitna ang Panginoon. At sabi dito nga, tinatawag na gathering time, a holy convocation, na hindi pinababayaan ang pagtitipon. Sabi dito, ito ay thermometer, kumbaga. Kapag po tayo ay may sakit, ang ating pong katawan ay sinusukat ng thermometer para malaman kung mainit ba tayo o gaano ba kainit ang ating pong lagnat o gaano ba kataas yung ating pong lagnat. Ganon din naman yung holy convocation. Yun pong gathering in this antitypical day of atonement. Yung unang-una ay kinakailangan na tayo magkaroon ng thermometer. Yung pagsasama-sama baga ng mga magkakapatid sa pananampalataya, the people of God will unite and gather together, supposed to be sana. Sabi po dito, sapagkat kung if he absent himself from the worship of God because he takes no pleasure in it, his spirituality is very low. So dito po nasusukat kung mataas ba ang ating spiritualidad, kung malusog ba ang ating spiritualidad na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, o kung mataas ba. So, ang unang-una po, the antitypical day of atonement, ang unang katungkulan, ang sabi po dito, it is a holy convocation sa bawat tao po ng Panginoong Diyos. Pangalawa po, mga kapatid at mga kaibigan, sabi niya, each individual was to afflict his soul, search his heart, and put away every sin, spend much time in prayer. So, ang pangalawa po, mga kapatid at mga kaibigan, ay afflicting our own soul and searching our heart. And put away every sin, spend much time in prayer. Sabi pa po dito, we need often to meditate upon the work of our high priest in heavenly sanctuary, lest by having
the mind filled with earthly thoughts, we, like the foolish virgins, will find when too late that the bridegroom has come, the door is shut, that the work is finished, and we have no part in it. Kaya kailangan po ng deep searching of our heart. Tayo po dito. To put away, tanggalin ang lahat ng mga kasalanan, sikapin na hindi magkasala, at maglaan ng mas maraming panahon sa pananalangin. Tayo pa po sa isang quotation, talk less, pray more. Ayan, mas maganda po na manalangin ng mas maraming pananalangin. Kaya nga sabi po na Apostol Pablo, pray without ceasing. Manalangin tayo na walang patid. Sabi pa po dito, na kung paanong nalalaman nga natin na ang ating Panginoong Isus ay nasa makalangit na sanktuaryo doon sa kabanal-banalang dako. Mula po noong 1844, siya po ay nandun na. At siya ay namamagitan sa atin at sa pagitan ng Diyos at ng tao. The only mediator, our Lord and Savior, Jesus Christ, mga kapatid at mga kaibigan. At upang sa gayon, ating malaman, kaya nga sabi doon, thy way, O God, is in the sanctuary. Ang daan mo, O Diyos, ay nasa sanctuaryo. Masusundan po natin at malalaman natin ang galaw ng ating Panginoong Isus at ang mga pangyayari po sa huling araw na ito kung nalalaman natin kalagayan ng ating pong Panginoong Isus doon sa sanctuaryo, sa makalangit na sanctuaryo. Upang sa gayon, hindi po tayo masumpungan, nakagaya po ng foolish virgin. At sabi ay hindi maging huli sa atin na tayo ay mapagsarahan ng pinto ng awa, especially sa panahong ito, sa panahon natin ngayon na yung malapit na yung pagsasara ng pinto ng awa. Bagaman walang nakakaalam kung kailan, ngunit meron pong palatandaan na ibinigay ang ating pong Panginoong Diyos. Palatandaan sa bayan niya. Hindi po tayo mangangapa sa dilim sapagkat meron pong senyales na ibinigay kung kailan ang Panginoong Isus ay matatapos ang kanyang gawain at kung kailan tatayo si Michael. Sabi doon sa Daniel 12:1, o ang ating Panginoong Isus kung kailan siya tumayo. Sapagkat kapag tumayo na ang ating Panginoong Isus, sara po ang pinto ng awa. Kaya sabi dito, pangalawang katungkulan, we must afflict our soul. We must search our own heart. Sabi pa po, in the typical service of the congregation in the court, listen for the tinkling of the golden bells on the robes of the high priest, and in the way followed him in his work. Our high priest has given signs in heavens and the earth, and among the nations to mark the progress of his work. And he said that when ye see these signs fulfilled, we are to know that he is near, even at the door. Sabi po dito, nung panahon na typical, ng panahon ng Israelites, sabi po dito, ang kongregasyon, ang mga tao ay pinapakinggan nila kung yung mataas na pari ay nandun pa sa kabanal-banalang dako sa pamamagitan ng yung meron po yung bell doon sa may paan ng mataas na pari at pinakikinggan nila ito. Kapag yun ay tumutunog pa, ibig sabihin ay buhay pa. Pero kapag hindi na ito tumunog, ay ibig sabihin namatay po ang mataas na pari. Dahil merong mga iba't ibang dahilan kung bakit mangyayari yun. Ngunit sa panahong ito, sa anino o sa antitypical day of atonement, so sa anino ng pagtubos ng ating Panginoong Hesus, malalaman po natin kung paano o kung ano na o nasaan na ba ang Panginoong Hesus o ano na ba ang kanyang ginagawa o tapos na ba ang gawain niya doon sa most holy place o sa kabanal-banalang dako sa pamamagitan not the time, prophecy, kundi sa sign. Kasi sabi po doon sa aklat po ng Apocalypse, time shall be no longer. Hindi na po tayo doon sa pag-interpret ng prophecy based on time or especially sa mga time setting. Hindi na po tayo doon sapagkat sabi sa Revelation chapter 10, yung anghel na nakaapak yung paa doon sa tubig o doon sa dagat at yung isa ay doon sa lupa na may hawak po na maliit na aklat. Ang sabi doon, time shall be no longer. Kaya mula po noong 1844 hanggang sa panahon natin ngayon, yung interpretation of prophecy based on time ay hindi na po. Especially sa mga nagta-time set, ito po ay mensahe ng babala at mensahe po ng awa ay hindi na po ito pwede sa panahon natin ngayon. Mula po noong 1844 hanggang ngayon, there's no time prophecy. Tayo po ay nakatingin na sa ang propesiya
na ating pong ine-interpret sa pamamagitan po ng mga senyales o mga sign. So titingin tayo po ngayon sa mga sign o mga senyales na nangyayari sa ating pong sanlibutan ngayon. At sabi dito, sa pamamagitan noon, may mga tanda po sa langit at sa lupa na mangyayari. At doon ay makikita natin yung and among the nation to mark the progress of His work. Sa mga bansa ngayon ay makikita natin, especially may kaganapan po yung mga nangyayari sa mga bansa ngayon. Ang bansa po ngayon ay galit na ang mga bansa. Nalutigit yung pangyayari po sa Middle East na nangyayari noon pa at hanggang ngayon na lalo at lumalala. Ito po ay may kinalaman sa propesiya sa huling araw na ito na nagpapatunay na malapit na po ang pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sabi niya, He is near, even at the door. Napakalapit na po. Sabi pa po dito, the antitypical Day of Atonement covers a period of years. In the type, there was a fast of 24 hours required. Doon po ito sa typical. During this one day, there was to be complete control of appetite, and it was a type of self-control to be exercised during the antitypical period of years. Sabi po dito, bagaman doon sa typical, ay isang araw lang, pero sa antitypical, dito po sa anino, sabi po dito, ay kung paanong doon sa typical ay doon ay isang araw lang. At sila ay nangangailangan na sila po ay kanilang pigilin yung kanilang gana sa pagkain, yung kanilang appetite, to control their appetite. Pero sa atin po mula nga noong 1844, antitypical Day of Atonement na hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang sa magsara po ang pinto ng awa, nasabi po dito, kailangan daw po na complete. There was to be complete control of appetite. Kaya nga yung message po ng health reformation, yung pagbabago, pagre-reforma ng ating pong kalusugan, the way ng ating pong lifestyle and diet ay dapat po na ginagawa na ito. Especially, bahagi po ng paghahanda natin. And it was a type of self-control to be exercised during the antitypical period. Para ma-exercise din po, para ma-exercise din po natin yung pagkokontrol sa ating pong sarili. Sabi pa po dito, mga kapatid at mga kaibigan, back in 1844, when the investigative judgment opened in heaven, only men and a few women were slaves to tobacco. But now, thousands of children are being destroyed by it, and many women are addicted to the filthy habit. Wineries and breweries are increasing in the land, and intoxicating beverages are served in thousands of homes noong 1844. Pero sa panahon natin ngayon, 2025, kapatid at mga kaibigan, mas tumaas na ito. Yung pong mga tao na na-addict na sa sigarilyo, sa mga inuming nakalalasing, at sa mga hindi mabuting mga inumin na nagdudulot po ng kasiraan ng ating pong katawan. Especially nagdudulot po, nagbubunga ng sakit. Hindi lang sa mga lalaki, kundi sa mga babae, at ganoon din sa mga bata, mga kabataan sa panahon natin ngayon. Totoo po ito. Kaya nga yung pag-control, yung uplifting our souls, to control our appetite, sabi po dito. Kasi ang sabi po ng Panginoon, ano man ang ating ginagawa, ay gagawin sana natin ito sa kalalahati ng ating pong Panginoon. God calls upon His people to be masters of their appetites instead of slaves to it, that they may have clearer minds to comprehend divine truth and follow the work of their high priest in heavenly sanctuary. Ang tao sana ng Panginoong Diyos, ang tao sana ng Diyos ay sila sana yung magkokontrol ng kanilang gana sa pagkain, ng kanilang appetites. Hindi sana sila yung kinokontrol ng appetites. Parang ganito. Kapag po tayo ay may sakit na, hindi po sana tayo yung kinokontrol ng bawal. Halimbawa, sinabi ng doktor, buti pa nga yung doktor, pinapaniwalaan. Sabi ng doktor, huwag kang kakain ng taba ng ganito. Ayan. Pero alam mo na ito nga ay masama. Binawal na nga ng doktor. Ay nakakita ka, ay masarap, ay paborito mo. Ang gagawin mo ngayon ay kakainin mo. Mas sinunod mo yung sarili mo. Parang ganun po. Mas sinunod natin yung sarili natin. Pero sabi dito, hindi sana ganun. Sabi niya, that they may have clearer minds to comprehend divine truth and follow the work. Para daw po, din naman sa atin,
Kapag nakokontrol po natin yung ating gana sa pagkain, kapag tayo may pagtitimpi sa ating pong sarili, ay mas magkakaroon daw po tayo ng mas maliwanag o mas malinaw na pagkaunawa ng mga banal na salita ng ating Panginoong Diyos o ng mga katotohanan, lalo tigit masusundan po natin ang ating Panginoong Hesukristo doon po sa makalangit na sanktuaryo. Yung kanyang galaw at kailan ba ito magtatapos. Ang sabi pa po dito, how few are willing to deny themselves the things their appetite craves even when they know the claims of God. Nakapropesiya po pala, nakasulat na ilan lang pala. Kakaunti lang, few are willing to deny yung sarili, natanggihan yung kanilang sarili, yung mga gana sa pagkain, sabi po. Lalo na kapag yung appetite craves, kapag talaga nagkikrave tayo doon sa gustong-gusto nating pagkain, pero hindi naman na dapat ngang kainin sa panahon natin ngayon. Sabi bagaman, ganon, pero nagkiklaim pa rin na tayo ay we know God. Alam natin ang Diyos. Kilala natin ang Diyos. At tayo bayan ng Diyos. Pero ang sabi po dito, how few. Many are called, but few are chosen. The prophet Isaiah, looking down through the ages, described the state of things follows. In that day did the Lord of hosts call to weeping, and to mourning, and to baldness, and to girding with sackcloth. And behold, joy and gladness, slaying oxen and killing sheep, eating flesh and drinking wine. Nasabi po ng propeta Isaiah dito po, sa banal na kasulatan, na sinasabi nila na ang tao sana, na ganito sana ang gagawin ng tao, ay sa panahon ng Panginoon, sabi po ni Isaiah ay mag-weeping, tumangis sana, na may kalungkutan, and to baldness, and to girding with sackcloth. Pero ano pa nangyari? Ang ginagawa ng tao, hindi po pinapakinggan ang sinasabi ng propeta. Lalo tigit ang sinasabi ng propeta sa huling araw na ito. Kundi ang ginagawa po ay, behold, anong ginawa nila? Kasiyahan. Puro kasiyahan. Pinapatay yung mga oxen. Pinapatay yung mga tupa. Pinapatay yung mga kambing. Kinakain ang mga karne. Sabi po dito, eating flesh and drinking wine. Nagpapakasasa sa pagkain. Kain dito, kain doon. Merienda dito, merienda doon. Pero hindi po pala na dapat. Sana, sa panahon natin ngayon, sapagkat tayo po ay nasa antitypical Day of Atonement. But a vivid picture of the present condition of the world. God calls upon His people to afflict their souls, to control their appetites, to partake of food that will give good blood and clear mind to discern spiritual truths. But instead of obeying, they engage in eating flesh and drinking wine. Ayan po ang realidad. Ayan po ang katotohanan, mga kapatid at mga kaibigan, na pinapakita na sa propeta sa huling araw. Pinakita na nakasulat na po pala, na bagaman may panawagan ng ating Panginoong Diyos, nasabi po dito, we must afflict our souls. We must search our own heart. We must control our appetites. Yung gana sa pagkain. Upang sa gayon, sabi dito, ay ating ma-discern yung mga spiritual na katotohanan. Ano ba yung mga present truth sa panahon ngayon na kailangan ng bayan ng Diyos? Sabi po dito, the warning is against surfeiting, overeating, and drunkenness, eating injurious food. In other words, the Savior designs that His people during the antitypical Day of Atonement shall take heed to both the quantity and quality of their food. Ayan. Yung pong dami at kalidad ng pagkain na ating pong kinakain ay marapat po nating suriin sa panahong ito na antitypical Day of Atonement. Yan po ang sabi ng Panginoong Diyos. Hindi po ang inyong lingkod ang nagsabi. Ang sabi po dito, the warning is against surfeiting, overeating, and drunkenness. Eating injurious food. Lalo na kapag yung pagkain na ating pong kinakain ay nakakasira sa ating katawan. Yun po ay delikado, mga kapatid at mga kaibigan. Sapagkat dinisenyo ng ating tagapagligtas na sa panahong ito, na antitypical Day of Atonement. Kaya nga sabi po doon, whether therefore you eat or drink, or whatsoever you do,
Do all to the glory of God. Kaya nga kung kayo man ay kakain, kung kayo man ay iinom, gawin ninyo ito sa ikakalwalhati ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga, mga kapatid ko at mga kaibigan, a message of warning is a message of mercy. Na ngayong nalalaman natin na dapat pala ay ganoon. Na anuman ang ating inumin, na anuman ang ating kakainin, bago natin ito inumin at bago natin ito kainin, ay ang ating pong tatanungin sa ating isipan, ito baga ay makakalwalhati sa aking Panginoong Diyos? Ito baga ay makakabuti sa aking sarili? Ito baga ay magdudulot ng mabuting kalusugan sa akin? So ayun po, mga kapatid at mga kaibigan. Pagkat ang pangalawa, we must afflict our souls. We must search our own heart. We must take ourselves, especially our health, yung ating pong kalusugan, ay ating pong iingatan. Kasi ang ating pong katawan ay templo ng ating Panginoong Diyos. At ito pong katawang ito ang ating pong ihahain sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesucristo. Nawa po ay iingatan natin ang ating katawan. Pangatlong requirement. Sabi po, the third requirement enjoined upon typical congregation on the Day of Atonement was to offer an offering made by fire unto the Lord. So, offer an offering made by fire unto the Lord. Wala pong iba na tinatawag dito ang offer and offering. Kumbaga nung panahon noon, ay mga tupa, mga kambing, mga baka, oxen, or kung ano pa man. Pero sa panahon natin ngayon, nasa antitypical Day of Atonement, ang ating pong iyahay na buhay ay ang ating pong sarili. Kaya nga po sabi sa Roma 12:1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but ye be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sabi po dito, na makaawa ni Apostol Pablo, sabi po dito, na tayo daw po mga kapatid, sa awa ng Panginoon at habag niya, sa biyaya niya, na ang ating pong sarili ay ating pong ihahandog sa ating pong Panginoon, na magiging katanggap-tanggap, sapagkat ito lang ang tanging reasonable service na ating pong magagawa sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesucristo. Na yung bang kapag dumating ang ating Panginoong Isus ay yung ating katawan ay malusog at walang kapintasan at walang sakit. Sabi po dito, at hindi po na tayo magko-conform sa sanlibutan na ito. Kundi tayo po ay babaguhin natin ang ating pag-iisip, lalo tigit, sabi po dito, upang mapatunayan natin na tayo nga ay katanggap-tanggap sa ating pong Panginoon Diyos. The offerings made by fire were consumed upon the altar. In antitype, we do not offer burnt offerings of bullocks and rams. But God expects us to fulfill the antitype of offering consumed upon the altar. Kaya nga hindi na yung mga hayop, kundi atin ang mismo pong sarili ang ating pong ihahain. He desires that the whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. That the entire life of the Christian be laid upon the altar, ready to be used as the Lord directs. Kaya nga, yung buo nating pagkatao, yung buo nating kaluluwa, sabi dito, buong kaluluwa, buong pagkatao natin, sabi dito, na yung ating buhay bilang Kristiyano, bilang bayan ng Diyos, sabi po dito, ay maging katanggap-tanggap na lutigit sa malapit na pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesucristo. At sabi pa po dito yung panghuli, yung una po sabi po doon, ang typical Day of Atonement, yung pong katungkulan, unang-una, it is a holy convocation, gathering time, harvesting time. At dapat po tayo nagtitipon-tipon. Yung pangalawa po ay uplifting our souls at yung pong pagpipigil sa ating pong sarili, self-control, pagpipigil sa appetite. Yung pong pangatlo, offer an offering made by fire unto the Lord. Yung pong ating pong sarili. It is our living sacrifice, yung ating pong sarili. Kaya nga dapat walang sakit, walang kapintasan. Hindi na yung sakit ng sanlibutan ay sakit din ng bayan ng Diyos. Pag po ganun, may problema po. Magkakaproblema po tayo pag gano'n. At yung pang-apat na katungkulan at huli, sabi po dito, the Day of Atonement was kept as a ceremonial Sabbath by ancient congregation. All work was laid aside, and the entire thought was given to seeking God and serving Him.
Lahat ng trabaho ay kanilang sinasantabi muna. At ang kanila pong ginagawa, ang kanilang kaisipan, especially ay unang-una ay tinutuon sa mga makalangit na gawain o sa ating pong Panginoong Diyos. At unang-una ay hinahanap ang ating pong Panginoon Diyos. Sapagkat sabi nga po sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you as well." Tayo po doon. God's work was given the first thought during the entire day. Such was the type, but is that not follow that on the antitypical day of atonement, no one should attend their personal business, for God never intended these people to be slothful in business. Sapagkat ang antitypical day of atonement nga ngayon ay cover of years, hindi naman natin alam kung kailan magtatapos ang pintuan, hindi man po natin alam kung kailan magsasara ang pintuan ng awa, ngunit bagaman, may signs na ibinigay kung kailan matatapos ang gawain ng Panginoong Hesus doon sa makalangit na sanktuaryo. Ang sasabi po dito, nung panahon ng ancient Israel, ang ginagawa po nila ay talagang totally yung trabaho nila na ordinaryong trabaho nila sa araw-araw ay kanilang tinitigil ito. Ngunit ngayon sa antitypical day of atonement ay hindi naman sinasabi na hindi na tayo magtatrabaho. Sabi po dito, kinakailangan na bagaman tayo ay maaari pang magtrabaho o mga business o mga especially mas maganda God's business ay pwede po natin gawin. Basta ang atin lang uunahin sa ating isipan na tayo po ay tungkol sa mga bagay sa ikatatapos ng trabaho ng ating Panginoon. Kaya nga sabi po doon, seek ye first the kingdom of God. Laging una sa ating isipan ang Panginoon, ang ating pong Panginoon Diyos. He promises to bless them in temporal things if they fulfill the antitype by looking after His work and service first, and their temporal interests second. Kaya nga una ay yung mga trabaho ng Panginoon. Una ang Panginoon sa isipan natin, bagaman tayo ay nakapagtrabaho pa ngayon, at especially mga missionary work na tinatawag. Bagaman ganon, pero kailangan laging uunahin sa ating pong isipan at laging ating nasa puso ang ating pong Panginoon. Pangalawa na lang yung ating mga temporal interest. Kasi may danger po doon sa temporal interest o doon sa worldly care. Kasi baka po tayo mas madala. Sabi po dito, this was beautifully taught by the Savior's words. Take heed to yourself, lest at any time your heart be overcharged cares of this life, and so that they come upon you unawares. So meron lang kasi pong danger, kapag yung ating pong sarili, yung ating puso ay hindi po natin nabantayan at lagi natin ang iniisip ay yung kumita ng malaki, yung maging magtagumpay at maging marangya sa sanlibutan ito. So yun po yung panganib na binibigyan po tayo ng babala ng ating Panginoon na unahin po natin muna palagi ang ating Panginoon. Unahin po natin yung trabaho ng ating pong Panginoon. Suportahan po natin yung trabaho ng ating pong Panginoon upang sa gayon, tayo po ay maging kabahagi ng trabaho o nagtatapos na trabaho na pinapagawa po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At upang sa gayon, ay dumating na nga ang ating pong Panginoong Jesucristo. Especially yung pagbabago po ng karakter po natin, ng bawat isa. Ngayon po ang inaantay, ang katuwiran ng ating pong Panginoong Jesucristo na makita nawa na sa bayan ng Diyos. Supposed to be. At bilang panghuli na nais ko pong basahin, God is testing the great antitypical congregation who will fulfill the antitype and not forsake the assembly of God's people. Sabi niya, who will fulfill the antitype and not forsake the assembly of God's people? Who will keep a clear mind by controlling the appetite and a pure heart by prayer and deep heart searching? Who will lay all their interests upon God's altar to be used for His glory and never let the cares of this life crowd out of God's work or study of His word? Over such as this our high priest will say, he that is righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. Mga kapatid ko at mga kaibigan,
tayo po ay nasa testing. Tayo po ay nasa testing time kung saan tayo po ay sinusubok. Nasusubok po tayo. In this great antitypical Day of Atonement, ang buong kongregasyon o ang bayan ng Diyos na ang apila po sa atin ng ating Panginoon Diyos. Sino yung tutupad ng mga katungkulang ito in this antitypical Day of Atonement? Na hindi kinakalimutan yung pagtitipon-tipon, kundi nagagather po ang bayan ng Diyos at nagkakaisa. Supposed to be. At sabi po dito, sino-sino yung mga tao niya na magkakaroon ng malinaw na kaisipan na dapat ng panahon na makontrolin ang gana sa pagkain. Whatever you do, whether we eat, kung tayo man ay kakain, kung tayo man ay iinom, ito baga ay makakabuti at makakaluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Makakabuti din ba sa ating po sarili? May mga tao daw po ba natutugon sa mga katungkulan na ito? At sabi po dito, at magkaroon ng purong kaisipan at puso. Sabi po dito. At sa pamamagitan ng panalangin ay susuriin ang ating buong pagkatao. Ang ating sariling mga puso, hindi po ang puso ng iba, kundi mismo ang ating pong puso at sarili, tatanungin po natin at susuriin. At sino ba? At may mga tao po ba? Sabi po dito, na ililay nila o kanila pong babaliwalayin lahat ng mga worldly interests at kundi matutuon po ito sa interest sa gawain po ng Panginoon. Unang-una sa Diyos at pangalawa na lang po yung mga temporal things na mga bagay sa mga sanlibutang ito. At sabi po dito, at mag-aaral po ng patuloy sa kanyang salita. So mga kapatid at mga kaibigan, nawa nga, isa po tayo sa tutugon at gaganap sa mga katungkulan ng bayan ng Diyos sa huling araw na ito in this antitypical Day of Atonement. Unang-una, it is a holy convocation. It is a gathering time. It is a harvesting time. Pangalawa, we must afflict our soul. We must search our own heart. Taliksikin po natin ang ating mga puso. Pangatlo, we need to offer an offering made by fire by the Lord. Yung ating pong sarili. Kasi ito po yung ating pong reasonable service, yung ating pong katawan. At yung pang-apat at panghuli, tayo po yung there's no other work. Sa huling araw na ito, antitypical Day of Atonement. Ang priority po na trabaho natin ay tungkol po sa gawain po ng ating pong Panginoon. Bagaman, alaw pa po na tayo po ay magtrabaho, kung tayo po ay magagamit pa yung mga means po natin. Yung ating pong trabaho, ating business sa gawain ng Panginoon ay mas mabuti po. Pagkat yun po yung dapat nating i-priority. At nawa nga mga kapatid ko at mga kaibigan, magsilbi po itong babala. Sapagkat ang mensahe po ng babala ay mensahe po ng awa. A message of warning is a message of mercy. Pagpalain po tayo ng Salita mo ang aking gabay sa panahong nanlulumbay. Pag-ibig mo'y laging nag-aagapay. Ang aking sandigang matibay. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo upang sa langit magtungo. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo ako. Bagyo man ay dumating, ulap man ay magdilim, ikaw ay aking pupurihin. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo upang sa langit magtungo. Panginoon, yakapin mo